Good morning po muli. Ayan. Pogi na boss ko sa mic ah. Sino po dito excited muli po sa pagsamba po natin sa Panginoon? Amen? Napakalaga po ang tao ay marunong siyang sumamba sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa iyo pong katabi, congratulations. Sabi mo rin po sa likod mo. Sa nasa likod mo po, sabi mo sa kanya, congrats. Sabagat ito po ay napakahalagang bagay, kaya po ang Diyos ay bumaba dito po sa lupa. Tama po? 2,000 years ago, ang ating pong Panginoong Hesus, bumaba po siya rito, mismo sa mundong to. At nagkatawang tao po siya. Kaya po kung anong bagay po yung nararamdaman mo, sabi mo ulit sa kanya, naramdaman na rin ni Lord yan. Naranasan mo ba minsan na nalulungkot ka? Yan. Sabi mo sa kanya, huwag madalas ah. Baka madalas ka malungkot. Tama? Minsan naman, naiinis. Yan. Alam niyo ba si Lord? Naiinis din yan. Yan. Sino po dito ang gusto mong masampulan? Huwag naman, Lord. Si Lord po, isa lang naman kinagagalitan ni Lord. Tama? Ang evil. Hindi po yung katabi mo, hindi rin po ako. But, through us, tama po, minsan nagagamit tayo. Tama? Sino po din nagamit ka dati? Or gamit na gamit kang kasangkapan ng kaaway, you know, proud na proud. Ayun. Tama? Kahit po ako, aminado po ako. Na isa po tayo sa nagamit ng kaaway ng matindi sa paggawa ng mali. Pero maganda po dito sa ating Panginoon, ito po yung pagkakataon upang magamit naman po tayo sa kanya pong kaluwalhatian. Sino pong gusto mong magamit ka ni Lord? Yeah. At si Lord po, pag gumagamit siya, ay hindi lamang po nagbe-benefit yung pong kanyang ginamit. Ang binibless po ni Lord, entire generation. Ang sabi po ng Bible, from first generation hanggang sa iyo pong ika-4 na generation. Ganun po siya mag-bless. Pero si Lord, pag sumumpa naman, from first generation to fourth generation. Yung, ano po ang tawag doon? Pag pang-4 na apo na po. Apo sa tuod na po ba yan? O talampakan? O apo sa batok? Sir, wala naman ganun. Ikaw naman. Yung bang sinisisi pa rin tayo ng kaapu-apuan dahil kasalanan ni Lolo to eh. Hindi siya sumamba sa Lord. Alam niyo po ba, sa bawat desisyon po natin, every day ay pagsamba. The moment we choose God is the moment we worship Him. Tama po? Isa po sa prinsipyo ng Lord, Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added. Alam niyo po, si Lord, hindi po madamat si Lord. Amen? Si Lord ay mapagbigay, generous giver si Lord. Sino pong gusto mong masampulahan? Sampul naman dyan, Lord. Kailangan ko ngayon eh. Ano ba? Ito lang po yung gusto ni Lord. Sabi niya, hanapin mo ako. Hanapin mo ang aking mukha. And seeking is different to finding. Yan. Magkaiba po yung hinahanap doon po sa yung pinakananais. Example po natin dyan lagi yung sukulay, no? Tama. Sino dito ang mga anak? Nasampulan ka na ng parents. Asan na yung suklay natin dito, anak? Pag hindi kailangan nandyan, di ba? Pero pag wala, alam na, no? Diyan lang po yan, diyan lang po yan. Tapos, pag sinabing seeking, hahanapin nyo na yan, di ba? Kasi nga, umusok na ilong ni mother. Magalit na si papa. Yan. Hahanapin nyo sa ilalim ng sopa, sa ilalim ng kama, sa lahat. Bakit? Seeking. Kaya po, ang presensya ni Lord, hindi mo siya basta-basta mahanap. Doon lamang daw po sa mga taong naghahanap sa Kanya. At isa po sa napakalagang bagay sa nangyayari po sa mundo natin na to, ay yung pong mga tao, nawawala sila ron sa paghahanap kay Lord. Marami pong tao, ang hinahanap ngayon, hindi po si Lord. Yun po yung nakakalungkot na bagay doon, sapagkat meron silang mindset na, Pastor, YOLO kami ngayon, YOLO. You only live once. Tsaka naman na si Lord, pwede nang mag-pray. Tama? Pwede naman tsaka na lang si Lord. So alam niyo po ba, yung seeking,
diyan po lumilitaw kung ano po yung laman ng ating pusa. Meron pong kwento sa Bible, speaking of worshiping God, speaking of honoring God, meron pong isang true story na may isang church po sa, I think, Canada yon, Christian church. Ito pong mga worship team na to, tumutugtog sila, hindi na galing sa puso nila. Tumutugtog sila dahil, syempre, pag gitarista raw, di ba? Popogi. Pag drummer daw, ganyan. So, tumutugtog sila, hindi na dahilan para kay Lord. Hindi na pagsamba. Hindi na po para makapag-glorify ng pangalan ni Lord. Alam po, yung pastor, mataas yung discernment ng pastor. Pag sinabing discernment, nakikita niya, nararamdaman niya kung totoo pa ba yung ginagawa. Especially ng kanyang membro or anak spiritual. Alam po, ang ginawa niya, pinababa po lahat ng worship team. From keyboard, gitarista, kumakanta, lahat sila pinababa. At ang ginawa po, hindi sila pinatugtog. Meron namang acoustic lang, meron namang acapella. Alam niyo po ba, in a matter of 6 months, hindi sila pinatayo. Mahaba yun, no? Ilang linggo kaya yon? 6 months. Tama? Ilang linggo yun, no? For sa isang buwan? 24. Yan, gagaling niyo po sa mata. 24 weeks, hindi ka tutugtog. Alam niyo po ba, yung pong mga worship team, lahat sila, na-encounter nila sila. Hindi sa pagtugtog, doon po sa panahon na sila'y hindi pinatugtog. Alam niyo po ba, doon nila na-realize na ang worship, pag hindi na galing sa heart, hindi na worship. Alam niyo po ba, doon nabuo yung kantang Heart of Worship. Pag sinerge niyo po yun po yung testimony nung sumulat po nun, ng isang story na kung saan yung time na pinabalik sila, doon na nila naunawaan ng worship. Because worship is not just about pagtayo po rito, hindi po pagsasalita lang ng word, it's more than that. Higit po sa pagkakaalam natin, yung salita pong pagsamba kay Lord. Sabihin nga po natin sabay-sabay pagsamba. Kaya po, gusto ko po kayo i-congrats, kasi yung pagpunta niyo po rito, hindi lang po basta pagpunta yan. Ito po ay pagsamba mula pa po pagising natin. Amen. Yung pinili mo pa lang si Lord, magsisimba ako. Yan. Hindi yung pagising mo, tulog ulit. Online na lang muna. Okay lang po yun, wala namang masama po. Pero ang Lord po, tinitimbang po yung puso natin. Kaya po, muli po, for the last time, sabi mo sa tabi mo, congratulations. Gusto po kayong welcome sa bawat isa po sa atin. Yan. Bawat isa po sa atin, meron pong magandang gagawin si Lord. Sa bawat isa po sa atin, may mga season si Lord na kailangan nating daanan para po tayo magtagumpay. So, alam niyo po ba na ang bahay natin, lahat naman tayo aware. Tama? Sobrang gulo. Tama? Pero, lagi po nating tandaan na meron palaging pag-asa. Yung gulo na po na yan, lilipas din yan. Pero, ang ating pong dinadaanan ngayon, hindi naman po tayo walang mali, wala tayong pakialam. Pero i-deny natin o hindi, medyo, tama? Medyo delikado yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Bakit? Ang gobyerno ay, yan po dapat ang sumisimpatya sa tao. Tama? Sila yung dapat kumakalinga sa tao, umaalam ng kailangan po ng taong bayan. Pero pansinin niyo po, baliktad, yung mga taong bayan, tayo ngayon yung concern sa kanila. Tama? Tayo yung, ano nangyayari sa bansang Pilipinas? Anong nangyayari sa government, sa justice system? Ano po ba, isa pong panawagan ni Bishop at ng buo pong kapastoran na dapat po i-intensify ang ating panalangin. Yung pong panalangin ay may malaking factor po para po sa gagawin ni Lord sa bansang Pilipinas. Sino pong nakikita mo may pag-asa pa ang Pilipinas? Alam niyo po, ang mga anak ni Lord, ito po yung maganda dyan at mabuti po, sa bansang Pilipinas, may mga mananampalataya na mahal ni Lord at isa po tayo ron. Naalala po yung kwento ng Sodom of Gomorrah. Gugunawin ni Lord
that time, yung Sodom at Gomorrah. Pero, tinanong ni Abraham, si Lord, kung meron bang 50 na righteous dyan, gugunawin mo ba? Sabi niya, ano? Hindi. 40. Hindi pa rin. Pag isa na lang. Ano ba, kaya po sinasabi ni Abraham yun, binabargain niya, kasi nandun si Lot. Tama? Yung kanyang pamangkin, kasamang mamamatay pag ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Ano ba, ang pinakanguli niya, sabi niya, pag isa na lang ang matuwid, gugunawin mo pa ba? Sabi ni Lord, syempre hindi. Pero alam niyo po ba, wala naman talagang righteous sa lugar na yun. Kahit si Lot, nagkamali nga siya, di ba? Tinabla niya nga yung uncle niya eh. Pero si Lord po, kahit po dito sa church na to, pag tinanong tayo ni Lord, or tanungin natin si Lord, gugunawin mo ba to Lord pag wala nang righteous dito? Alam po ba, kahit ano pong gawin natin, walang bagay na makakapagpabanal sa atin. Kahit ano pong perfect natin buong linggo na to, buong taon, kahit atin na natin lahat ng gawain ni Lord, alam po ba, walang bagay kang magagawa na makakapagbabawas at makakapagpadagdag sa pag-ibig ni Lord. Sino pong may nauunawaan? Hindi pala sa dami ng sinabi mo kay Lord, iniyak mo kay Lord. Isa lang po ang dahilan, bakit ka po niya niligtas? Dahil mahal niya po tayo. Yun lamang po yun. Hindi dahil masipag ka, hindi dahil present ka palagi. Alam po ba, mahal tayo ni Lord nang walang dahilan. Kaya po, yun po yung hamon sa atin, na mahalin din natin si Lord nang walang dahilan. Pastor, paano yun? Parang magulo Kasi pansinin niyo po, example, sabihin ko kay Lord, Lord, mahal kita. Kasi malakas ako ngayon. Paano pag hindi ka na malakas? Mahal mo ba si Lord? Lord, mahal na mahal kita ngayon kasi laki ng kinita ko this week. Hallelujah. Wala pa akong bale. Sa'yo no? Wala kang bale. Tapos ang laki pa ng sahod mo. So, mahal mo si Lord. Pero, paano pag wala kang sinahod? Tama? Nakagat ka pa ng muning. Nakagat ka pa ng aso. Papaturo ka pa. Kumbaga, may financial o wala, alam niyo po ba, dapat po mahal mo lang si Lord. Dapat po mahal mo si Lord nang walang dahilan. Kasi ganun po tayo minahal ni Lord. Alam niyo po ba, paghahanapan tayo ni Lord ng dahilan para hindi maligtas, marami. Tama po ba? Sino nga amen? Ako po, marami. Ako, hindi ako qualified. Pero pag tinignan ko yung grace ni Lord, tsaka yung ginawa niya sa cross, hindi ko pa nakakabit yung cross. Yung ginawa niya sa cross, ay alam niyo po ba, isa lang po ang tinutungtungan natin lahat, yung biyaya ni Lord. Kaya po, sabihin mo sa katabi mo, only grace of God. Yan lamang po ang tapakan natin para hindi ka mabuwal. Pag ang tinungtungan mo po yung tagumpay, yung yaman, yung famous, yan. Alam niyo po ba, dyan tayo tutumba. Sapagkat may mga tao po na akala nila sila nakatayo pa, pero nakatumba na pala. At ang maganda po sa ating Panginoon, ay siya po ay gagawa ng paraan para ikaw ay makabounce back. Amen? Sa dami na po ng ginawa ni Lord sa ating simbahan, ngayon po ba, marami pa siyang gagawin. Sino pa excited sa marami pang gagawin ni Lord? At isa lang po ang gusto kong sabihin sa inyo, tayo po ay kasama sa galaw ng Panginoon. Kaya po gusto ko po i-welcome ating first timer in the house. Leads ko yan, no? Yan. Anong name ulit ni Kuya? Michael. Yan. Kilala ko po yung batang yan. So, welcome, Kuya Michael. Sino po nag-invite sa inyo? Sila dito po. Wow, Balais family, no? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Welcome po. Sa bawat isa po na tumatanggap kay Lord at lumalapit sa Kanya, ano po ba? Generation saved. Naliligtas po ang kanyang salin lahi. At isa lang po ang maganda, sa bawat pagkilos ni Lord, meron siyang gagamitin sa bawat angkan na meron tayo. Sa angkan po namin, praise God po, isa po ako sa ginamit ni Lord. At sa bawat pamilya po na meron po kayo, may gagamitin po sa inyo si Lord na matindi. At ang maganda po rito ay pag si Lord ang gumamit, alam niyo po ba, meron siyang pangako palagi. Once na tayong mag-respond sa pangako ni Lord, meron po siya laging pagsama sa atin. Isa po sa pagsamang ginawa sa atin ni Lord,
gusto ko pong mag-minister po ito sa atin. Isa po sa nangyari at ginawa ni Lord ay yung pong ating water baptism. Yan. Sino pong na-experience ng baptism? Water baptism. Alam niyo po, isa po sa mahalaga po makita natin paano tayo journey ni Lord. Tawag po doon, milestones. Sabihin nga po tayo? Milestone. Noong unang panahon po, ang milestone nila sa ating Facebook na yun, may memory siya, milestone yun. Pero noong unang panahon, ang milestone nila, gagawa si Lord ng isang bagay na magmamarka sa mga susunod na generation. Ano po yung mga markang ginawa ni Lord na hanggang ngayon nakikita pa natin? Yun daw pong nahati ang dagat, yung pong inaral nila yun pong dagat na mapula, yung tinawiran ng Israelites, hanggang ngayon daw, nakaganon lahat. Talagang nandun yung sign na talagang nahati or naging dry land yun ng panahon nila. Tapos po nakita pa rin yung mga chariots. Ano ba tawag doon? Tama ba, chariots? Yung mga gulong na kalesa, tapos yung ibang artifacts na andun po. Tawag na milestone. Yung pong Noah's Ark, natagpuan sa bundok ng, ano pong bundok yun? Ararat. Yan. Hindi po Arayat sa Pampanga may Arayat. Pero Mount Ararat, diyan po nakita yung artifacts ng mga barko. At yung barko na po na yun, walang pako. Yan. Ano kayong pinandigat doon? Alcatraz, no? Kung daw nagkakamali. Ganun katindi si Lord. Tapos po, sabi po, natagpuan daw po yung buto ni Goliath. Yan, may bato pa raw dito. So, napakaraming patunay na si Lord pag kumilos, maaalala ng next generation. Mapapakita, mababalita sa next generation yung kanya pong ginagawa. At ito po ipapakita sa inyo po, sa maikling minuto, masumpungan ng next generation na meron pong ginagawa si Lord sa ating pong kapanahonan. Panoorin po natin ito saglit and allow God to minister to us. Thank you, Jesus. Sabi mo sa katabi mo, marami pa. Marami pa po tayong gagawin para po sa glory ni Lord at marami rin po pagkakataon na sasamahan pa tayo ni Lord. Hanggang makarating po tayo doon po sa pangako ni Lord. Amen po? Kaya po, napakalaga po na magtiwala tayo sa Panginoon. At ang pagtitiwala po ay isa pong palatandaan na tayo nagtitiwala sa pamamagitan po ng pananalangin. Lahat po tayo dito naniniwala po ako 100%. Tayo po lahat ay nananalangin sa Diyos. Tama? At sa bawat pagtawag po natin sa Panginoon, ito po isang bagay na pagdepende sa Kanya. Kaya po tayo mananalangin kasi po pinapakita natin sa Lord na sa Kanya tayo nagtitiwala. Sa Kanya tayo umaasa. Marami pong bagay tayong gustong mangyari. Pero alam niyo po ba, once na si Lord ay ayaw niyang papangyarihin, hindi talaga mangyayari. Pero once na si Lord naman ang nag-allow para mangyari ang isang bagay, kahit sino hindi kayang pigilan. Amen? Kaya po, for God's greater glory, isa lang po yung pinakita natin sa marami pang milestone na papadaanan sa atin ni Lord. Kaya po, we praise God sa mga bagay na po na kanyang ginagawa. 2026 is a year of kingdom alignment. Kaya po, mapalad po ang isang tao na meron siyang desire na umalign sa Lord. Pag sabing alignment, nandito ka sa linya na to at sinusundan mo yung nasa unahan. Ngayon po ba si Lord? Si Lord po ay nasa tagumpay na po. Nandun na siya sa mga victories ng ating buhay. Ang gagawin na lang natin, umalign doon po sa kanyang gustong padaanan. At isa po sa mga bagay na nais niyang padaanan ay yung pong ating pagdepende sa kanya. Kaya po napakalaga po ng isang tao ay tumatawag kay Lord. Nananalangin. Because our topic this morning is all about prayer makes the difference. Yung panalangin na akala mo wala lang, yung pala ina-activate na po natin yung pong heavenly kingdom ng Lord. Yung kingdom ni Lord, hindi natin alam, the moment we pray, pinapagalaw natin yung pong battalions of angels ng Lord. Hindi mo alam sa simpleng pananalangin mo, binabago
na natin po ang ating destination. Sinishape na po natin yung ating pong good future. Kaya po, the moment we pray, we allow God to work in us. Kaya po, every time na nanalangin tayo, yan po ay pagsusurrender ng mga bagay sa Lord. Kaya mo man o hindi. Tama? Ibig sabihin ng prayer, binibigyan mo ng pagkakataon si Lord na para kumilos sa'yo. Alam niyo po ba, sa pagkilos ni Lord, dahil nag-pray ka kay Lord, gagalaw siya sa'yo. Sino po dito minsan, ayaw mo na ng galaw ni Lord. Na parang sana, di na ako nakalapit kay Lord. Parang iba. Narasan niyo po yun, yung nag-pray ka ng kaayusan, biglang gumulo lalo. Lord, parang dito yung prayer ko Parang gumulo Ano yun po ba? Alam ko na, banggit ko na to ng mga nakarang linggo po. Na si Lord, kaya niya ginulo para ayusin. Tama? May mga ginagawa si Lord na akala mo lang gumulo, pero hindi. Amen po? Because the moment God work in our lives, aalisin niya yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Tama? Aalisin niya yung mga bagay na alam niyang hadlang para makasamba ka kay Lord. Para mapangyari yung kanyang kalooban. Ano pong prayer natin pag nagpipray tayo? Lord, your will be done at my will. Kaya po sa ating panalangin, kailanman po ang Diyos natin ay palaging tumutugon. Never po siyang hindi sumagot sa ating panalangin. Gusto mo, pinagpipray na po ang matagal ko na pinagpipray kay Lord. Bakit hindi pa niya tinutugon? Sino po may ganang prayer? Tagal ko ng prayer to kay Lord. Alam niyo po ba, ang sagot dyan ni Lord, wait lang, anak. Yan. Answer po ba yan? Yes. Sagot yun. Meron namang no. Yan. No. Kahit anong healing mo kay Lord. Alam niyo bakit? It is God's protection, kaya po nagnono si Lord. Sapagkat kung lahat ng prayer, sino po dito sana yung panalangin natin? Yes na lang lahat si Lord. Kung lahat po ng prayer natin ay inoohan ni Lord, magulo po yung mundo natin. Tama? So dito napaisip ka lang, sana mayaman na lang lahat para walang mahirap. Pwede naman, no? Ako po prayer ko ng bata ko, sana mayaman na lang lahat. Paano po yan? Sinong gagawa ng bahay? Sinong magkakonstruct? Tama? Sino ang kukuha ng ating mga basura? Kung lahat yung basurero, yumaman na. Ayoko nyo, marumi yan. Iyo. Kadiri. Yun ang basurero. Alam niyo po ba? Si Lord, tama lang ang pagkilos niya. Tama? Kaya po kung saan ka nilalagay ngayon ni Lord, isa ba ayaw mo ng pagkakalagyan mo? Tama? May mga sitwasyon ka na, Lord, ayoko na rito. Pero alam niyo po ba, kaya ka na andyan ngayon, may ginagawa sa'yo si Lord. Tinuturuan, pinapatatag, pinapalakas ang pananampalataya. Amen? Because the Bible said, there is a season for everything. Kaya po, anumang season mo ngayon, alam niyo po ba, may magandang plano sa atin sila. Sa lahat po ng ginagawa ni Lord, basta po na kay Lord ka na, maganda po yan. Tingin mo mang pangit, maganda po yan. Wala po siyang plano na hindi po sang-ayon sa kanyang kalooban at hindi po ikakapahamak ng kanyang mga anak. Yun po yung gusto ni Lord na huwag po tayong mapahamak. Alam niyo po ba, ang bansang Pilipinas, parang magulo lang na yan. Although, tingin talaga literally magulo. Tama? Bakit? Maraming may power, maraming may parang mas marunong pa, mas mataas pa sa Pangulo. Tama? May nagrarally. Alam niyo po ba, ang solution po para maayos ang bansang Pilipinas, wala po. Diyan po sa government. In fact, the Bible said, meron pong solusyon para po maayos ang bayan. Sino pong gusto mong maayos ang bayan natin? Yes. Gumaling. Ano po ba ang bayan natin ngayon ay may sakit? Tama? May sakit siya. Isa po sa pinakamalaking sakit niya ay ang korupsyon. Na meron siyang long-term effect sa buhay natin. Hindi lang po sa taas to, hanggang sa next generation pa natin. Ano yun po ba si Lord? Si Lord na po ang nagbanggit sa Bible in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi po dyan, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven
I will forgive their sin and will heal their land. Tignan po natin yung word na if my people. Ang tinutukoy pala ni Lord, para siya makagalaw, yung kanyang mga tao. Sino po yung mga tao niya? Yung pong mga mananampalataya na sumasamba sa kanya. Naniniwala, natitiwala kay Jesus. Amen? So, if my people who are called by my name. Kaya po tayo nagsisimba, kaya po tayo nagpe-pray for one simple reason, tumatawag tayo sa Kanya. Tama? At bilang anak ni Lord, sa pagtawag sa Kanya, ito po yung mga bagay na kailangan natin gawin sa harapan ng Diyos. Una po, we need to humble ourselves. Pagkaharap natin si Lord, lahat ng meron tayo, maganda po ma-set aside. Kung ikaw po ay may title, di ba? Lahat po tayo, ako rin po, bilang niyo pong lingkod, pag umarap po kay Lord, lagi ko pong mindset, Lord, ako po ay anak mo. Ako po ay servant mo, Lord. Ano pong gusto mong ipagawa sa araw na to? Alam niyo po ba, isa po sa paraan para marinig tayo ni Lord, yung humility. Yan po yung problema sa ating bayan na kailangan po sa panahon ngayon. Humility. Wala pong kayang tumapos ng korupsyon, wala pong kayang tumapos ng paghihirap ng Pilipinas, kundi po sa tulong ng mga anak ni Lord na dumudulog kay Lord. Kasi yung pabor ni Lord, kung meron doong righteous or anak niya na sumasampalataya sa Kanya, doon po makakagalaw ang Lord. Dahil po kung walang mananampalataya ron, naalala po yung kwento ni Jonah, yung Ninive, gugunawin niya. Pero dahil si Jonah pumunta po ron at naipahayag ang salita ni Lord, maraming tumanggap, hindi po niya ginunaw yung syudad na to. So, ganun din po ang Lord, isa pong bagay na patunay na may pag-asa pa ang Pilipinas dahil maraming tao, lingkod ni Lord na may pagpapakumbaba. Kaya po tayo nandito, isa pong pagpapakita na nagpapakumbaba po tayo sa ating Panginoon. Sumunod po, pray. Kaya po tayo nagpe-pray, ulitin ko po, para makita ni Lord kung sa Kanya tayo nagtitiwala. Sa dami po ng tao ngayon, nagtitiwala na sa Kanyang kakayahan. Nagtitiwala na po sa Kanyang ability. Nagtitiwala na po kung saan may connection siya. Tama? Alam niyo po ba yung video natin, video clip ng baptism? Ang ganda po ba? Yes. Quality, no? Yes. Ako si Ate Say, one day, no? Ganong quality ng gawa, no? Alam niyo po ba yung video na yon? Free. For free. At yun po ay dahilan dahil meron tayong connection sa kapwa mananampalataya. Sabi nga, Pastor, regalo ko sa iya. Marami pa yan. Tawagin mo lang ako. Just call my name and I'll be there. So, ang sarap na makita yung pagsama ni Lord, magpapadala siya ng katawan. Kaya nga po, every time na nakikita ko po kayo, nakakalakas ng loob. Ang daming katawang ni Pastor. Ang daming kasama ni Pastor para papangyarin yung pangitain ni Lord. So, marami pong gustong ipagawa si Lord, pero pag wala kang katuwang, wala kang kasama, hindi kaya. Kaya po, every time I pray to God, Lord, salamat po sa pinapadala mo sa amin na katuwang. Salamat po sa worship team, salamat po sa media, salamat po sa naglilinis dito, nag-aayos. Salamat po sa mga nagsishare ng mga posts. Alam niyo po, malaking bagay po yan. Resulta po yan ng ating panalangin kay Lord. At sumunod po, seek my face. Mahanap mo si Lord kapag ikaw ay nasa lifestyle ng pagtalikod sa mga maling gawi. Graduate na tayo sa kasalanan, pero sino pong amin, minsan pinapabalik ka ng kaaway. Bukod sa pinapakawayan ka, hinaholding hands ka pa minsan. Sabi mo sa tabi mo, bitawan na yan. Yan. May mga bagay na alam mong bara yun para sa pagpapala ni Lord. Tama? Dahil sa sinful nature, nahatak tayo pabalik. Alam mo ba, every time, ito po napansin ko, every time we give in sa kasalanan, yung pong pangako ni Lord, di naman po imposible yan, darating yan.
one step back, closer para sa dati nating buhay. Kumbaga yung pangako ni Lord, malapit ka na sana, pero every time po na bumabalik tayo sa dating tayo, umaatras po tayo sa glory ni Lord. Sayang naman, no? Yung haba na ng pagsunod mo, unti-unti ka pang nahahatak pabalik. Kaya po, dapat po nandito tayo sa paglayo sa kasalanan. Ang kasalanan po, hindi mo lang siya tatalikuran, kundi iiwanan. Yan, sabi mo sa katabi mo, iwan na natin yan. At ang kasalanan, wala po sa lakay, wala sa layat. Ano mang bagay against God, ano yun po ba kasalanan ako? Pero the good thing is this, alam naman ni Lord na mahihirapan tayo mamuhay sa kabanalan. Tama, hindi tayo sanay lahat. Kaya nga po, merong gabay si Lord or meron siyang guidance from His Word at sa kanya pong mga lingkod. Kaya po, ang inyo pong lingkod, every time we share a word, huwag niyo po tignan si Pastor. Ang tignan niyo lang po yung mensahe ni Lord. Yung pong mensahe ni Lord na pinapaabot lamang po sa pamamagitan po ng lingkod. Yan po rin yung aking panalangin every time po na nakikinig ako ng mga messages ng mga pastors natin ng CAY family sapagkat kailangan po natin tanggapin yung revelation ng Lord. Ang sabi po rito, isa po sa post ni Pastor Phil, tapos yung muna po natin yung verse, no? Sabi po dyan, seek my face and turn from wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Ang susi po sa kagalingan ng isang bayan, hindi po yung sinong maluluklok. Mahalaga po yun, syempre. Dapat po ang maluklok talaga, may takot sa Diyos, righteous, at handang ipaglaban ng, syempre po, bansang Pilipinas sa ating pong bayan. Pero si Lord, sabi niya, once na ang tao bumalik sa akin, tumalikod sa kasalanan, hanapin ako at maririnig ko sila. Hindi po lahat ng tumatawag si Lord ay naririnig ni Lord. Totoo po yun. Hindi po lahat ng tumatawag sa Kanya ay guaranteed na si Lord ay nakatingin sa Kanya. Alam niya kasi po yung puso natin. Alam niya kung nagpe-pray ka from the heart or from the mouth. Amen? Alam ni Lord kung gaano tayo nagnanasa sa Kanya. At sabi niya, I will hear their land. I will heal Philippines. Sino pa excited doon? Ng bansang Pilipinas, hindi pa huli ang lahat. May pangako pa po si Lord. Meron po nakita sa Facebook, sabi niya, China, US, pwede ba sakupin niyo na lang kami ulit? Sabi niya, Pilipino to. Sabi niya sa puso niya, sakupin niyo na lang kami ulit para mas mabuti pa yun eh. Kaysa sa mga buhaya, sabi niya ganun. So, yung mindset niya affected, tama? Pero ano po ba, magtiwala lang tayo kay Lord. Hindi pa po huli ang lahat. Hindi tayo kailangang sakupin ng ibang bayan, kailangan po ang sumakop sa atin si Lord. Ang kanyang presensya, ang kanyang kaluwalhatian. Bigyan po natin ng the best clap po sa Lord. Sabi po ni Pastor Phil sa isa niya pong message, if the nation is out of alignment, then the church, tayo po yun, must return to its assignment. Kapag daw ang nation, bansa, out of alignment, ibig sabihin, kagaya pa nang nangyari, imbis na paunlad, pabulusok. Sabi rito, kailangan lang daw natin, bilang mga anak ni Lord, tumalima sa ating mga divine assignment. At isa po sa divine assignment ni Lord sa atin, ito pong ginagawa natin ngayon. Ang paghahanap sa Kanya. Ang pagsunod po sa Kanyang kalooban. Ang mga gawain po ni Lord, inilalatag po yan, hindi po para gawain lang siya na normal. Nilalatag po yan para matutunan natin lahat po tayo umalain sa kalooban nila. Kaya po may mga youth service, may kids church, kaya po may prayer gathering, tama? Para po i-align ang ating puso. Amen? Kaya po tayo nagpe-pray, meron po kasi tayong prayer soaking and empowerment every Thursday. Kaya ka pupunta, pwede naman sa bahay, tama? Sure, pwede naman sa bahay manalangin. Okay naman po yan. Pero isa po sa alam po ba, when we pray, ang binabago po sa atin ni Lord, hindi po yung situation. Pansinin niyo po yun, pag nag-pray ka kay Lord, hindi na bago yung sitwasyon. Kasi po, ang una niyang binabago, yung puso natin. Yung attitude natin, tama? Na kapag nagpe-pray po tayo,
ino-operahan ni Lord yung puso natin. Ako po isa sa natutunan ko yan eh. Sabi ko, Lord, kapagod yung maghapon ko Pwede kaya cancel muna yung prayer meeting Pwede ganun no? Pwede wala naman. Ako naman yung may power para hindi prayer. So, isa po sa natutunan ko, ang binabago sa atin ni Lord, hindi yung sitwasyon, kundi yung puso. Lord, pag walang nananalangin, paano ang bayan? Tama? At ang panalangin, hindi po kailangan marami 2 or 3 gather in the name of our Lord. Sabi niya, naandun siya sa kalagitnaan. Kaya po yung ating tuwing Thursday, pag hindi ka nakarating doon, hindi ka na love ni Lord. Hindi po. Pag hindi ka nakarating doon, hindi na didinggin ni Lord yung prayer mo. Hindi po. Alam niyo po ba, ang tao, hindi po natin pwede i-judge yan. Baka mas prayerful pa yan, di ba? Kaysa sa umaaten, halimbawa. So alam niyo po ba, ang tinuturo sa atin is all about honoring God. Amen? Nagpe-pray ka, okay po. Pero yung pagpunta mo sa isang lugar, kagaya po nito, ano po yan? Next level po ng iyong pagsunod kay Lord. Yan po yung honoring mo, nagle-level up. Yan. Nakita po si Tita Jane, Nakita po dati si Tita, gamitin ko na example si Tita, laging kasama to ni, sino po lagi niya kasama? Tita Norlene. Hindi ko alam kung si Tita yung shadow ni Tita. Hindi naman. Si Tita, invite po siya ni Tita Norlene. Ano pong dumating kayo? Anniversary po. Mansari, 6 months. Ito po yan, 6 months. So, si Tita, tayo ka saglit, Tita. Parang mapakita po natin yung ganda ni Tita. Yan. Ganda ni Tita, no? Yan. Si Tita, lagi niyang kasama si Tita Norlene, tama? Pag wala si Tita, syempre, hindi ka rin magsisimba po dati, di ba? Kasi, kaya nahiya po kayo nun. Kahit hanggang ngayon. Yan. Hindi po halata. Wala nang bakasyon. Pero maganda po, sabi ko nga po, sabi ng Bible, lahat nangyayari sang-ayon sa kalooban niya. May sakit si Tita, hindi naman tayo natutuwa dahil may sakit si Tita. Pero ginamit ni Lord yon opportunity para po si Tita Jane naman ay makalabas sa kanyang comfort zone. Yan. Kaya po, 2 weeks ko na siya nakikita kahit wala si Tita Norlene. Nandito po siya. Amen? Praise God for the life of Tita. Sige po, makakupo na po kayo. Isa pong example yon na hindi lahat nakakala mong pangit na sitwasyon ay pangit. Sometimes, hindi patungkol sa iyo ang ginagawa ni Lord. Maaaring sa kasama mo, sa pamilya, kaya nangyayari na ikaw po ang ginagamit ni Lord para mangyari po yung mga bagay. Sapagkat ang paglago kay Lord, personal. Tapos nakita ko si Tita, ay po, ayos pangalawang linggo na kahit wala si Tita. Kachat ko naman po si Tita kanina. So, napakahalaga na tayo po ay pumunta po sa next level ng ating honoring sa Lord. Sino po may naunawaan? Kaya po yung mga gawain natin kay Lord, hindi po patungkol sa kasama mo yan, hindi po patungkol kung ikaw lang pupunta. Patungkol po yan sa iyo pong pag-honor kay Lord. Sa iyo pong paglapit sa Kanya. At si Lord, sabi niya, I will hear from heaven. Nakita ni Lord yung pagsunod natin. Nakita ni Lord, gaano mo siya hinahanap. Ano po ba? Si Lord po, sabi niya, ask whatever you wish. Sino kung gusto mong matanong ka ni Lord ng ganun? Anong gusto mo na kahit ano? Sipag mo ibibigay ko. So, si Lord, lagi nating tandaan, ay lagi siya nakikinig sa mga anak ni Lord. Ang pinapakinggan niya lagi, madalas anak ni Lord. Sabi po rito, isa pong powerful revelation, your public victory is just by product of your private conviction with God. Iyan po yung kapangyarihan ng panalangin. Sabi kasi dyan, your public victory, ano po yung mga victory mo sa buhay na naipopost mo na sa Facebook? Na My Day, tama? Yung mga success, hindi po masama yan. Tama? Na i-share mo yung tagumpay. Pero sabi dyan, is just by product of private conviction with God. Yung pong naalala niyo po, yung ating anniversary, nakita niyo po yung ating baptism. Ano pa? Encounter. Amen? Tapos itong pulpit na to, tinayuan na ni Bishop, no? Na ating mga malalingkod.
Sabi ko, nakakatawa to Tawag po dyan, public victory. Exposed victory ng Lord. Na kahit sino, hindi kayang itago yung liwanag ni Lord. At alam niyo po ba, resulta po yun ng ating private, conviction. Lahat po ng yon ay wala pong nakakalam yun na nire-reveal sa inyo pong lingkod ni Lord. At nasa inyo pong lingkod ni Lord kung papapangyarihin ko po yun o hindi. Tama? Pag hindi po ginusto ni Pastor na baptism, wala. Pag hindi po ginusto ni Pastor na encounter, wala po ba lahat ng sinabi ni Lord nang may takot din naman kay Pastor. Pastor, kaya-kaya namin yun. Lord, kaya-kaya namin yun. Pupunta sila, Bishop. Bibigyan namin sila ng tulugan, quality ng tulugan. Kaya-kaya namin yung baptism. Tama? Ang layo-layo yun, no? Babiyahe kami. Kaya-kaya namin yung anniversary. Ngayon po, sa biyaya ni Lord, nangyari po. Public victory. Resulta daw po ng private conviction. Kumbaga po ganito, parang si Pastor ay nagbubuntis din. Nagdadalang tao. Ano po yung kanyang idinadala niya? Pangitain ni Lord. Si Lord, meron siyang picture in the mind, tawag niyang vision. At hindi lang po si Pastor meron niya, ikaw rin meron. May nakikita ko ba sa future mo? Magandang future? Tawag niyang vision. Pero ang trabaho natin, papangyarihin. Kaya ka po may abilidad, may lakas, kasi kailangan mapangyari sa buhay natin. Lahat po ng yon, even yung pong last natin, Bible School, Vacation Bible School. Lahat po yan idea ni Lord. At ang goal po natin magawa. Sino po ditong handa mong gawin yung pangitain ni Lord? Yes! Meron po ang kausap, tsaka ko na siya interviewin. Tsaka ko na siya papupuntahin dito sa harap. Sabi niya, Pastor, gusto ko po mag-invest sa church. Sabi niya, Pastor, ibigay lang ni Lord tong prayer ko. Mangyayari. So, sabi niya, Pastor, answered prayer tayo. Yan po kasi dito sa ating pong kids church. Pag nandun ka, medyo delegado sa ulan, delegado sa init. Sala sa init, sala sa lamig. Sabi po ng isang miyembro natin na to, sabi niya, Pastor, ibigay lang ni Lord to. Papabubungan natin yan. Ako po, sige po, the best clap tayo. Ang mindset ko po, sabi ko, titignan ko po yung budget natin. Sabi ko, Lord, di man kasalanan ba? Isang bubong ata to, Lord. So, pag tinignan mo in the eyes, kasi pwede naman, tigisa tayong bubong. Ang dali sabihin, tigisa tayong ganyan. Doon nga po tayo galing. Doon nga po tayo, ayaw natin ng ang tao pipilitin. Tama? Sabi ko, Lord, ito po yung simbahan mo po ito. Your will be done. Idea ni Lord yan, pero parang mangyayari yung Lord. Pero Lord, hindi sa alam namin. Because the Bible said, not by might nor by power. Hindi sa kakaya mo, hindi sa iyong abilidad, but by the Spirit of God, says the Lord. Hindi sa alam mo, sa alam mo. Sino pong handa ka magtiwala kay Lord? Alam po ba itong kausap ko na to, ay sabi niya, Pastor, answered prayer tayo. Darating kasi, tsaka ako na ikakwento. Maganda, siya mismo magkwento na. Pastor, sinasabi mo agad, ayan. Sama natin sa prayer. Sama natin sa prayer na papangyari to para sa testimony po, maganda pag nakwento na ating kapatid na to, maluwalhati lalo sila. For God's greater glory. Mangyayari po yan. At meron na po tayo ritong abang. Yan. Nakaabang na siya. Nakakita niyo po? Bubong na lang. Ano po ang church, maikling konting gastos lang po yung ginawa natin. Tapos may nag-donate din po sa atin. Yung mag-asawa pong Ignacio. Salamat po. Malaking bagay po yung sa simbahan ng Lord. Yung pong kanilang pinagkaloob po ng mga kahoy. So, lahat po ng bagay, hindi po sa kaya mong diskarte. Kaya po, magpe-pray tayo kay Lord para bigyan ka ng idea ni Lord. Alam po, the moment you pray, hindi lang po yung paglapit mo kay Lord yung dinedevelop mo. When you pray, it's all about hearing God's message. Kaya po, pag nagpe-pray ka kay Lord, si Lord po magsasalita sa'yo. At dapat po, willing tayo
na kapag nagbigay si Lord ng instruction, magawa po ng bawat isa sa atin. Amen po? Isa po mga example, meron pong isang kwento, dito po sa USA po ito, sa ibang bansa. Merong in late 90s, I think 45, meron pong school bus na nag-tour doon po sa isang lugar, na isang bahay. Tapos po itong mga batang to, meron silang tour guide, tapos inilibot sila doon sa bahay na yan. Yung bahay na po na yan, yun po yung bahay ni John Wesley. Kung siliksikin po natin, in 17th century, kaya po may Methodist Church, alala po yung Methodist, nakakita po kayo ng Methodist Church. Yan po yung, ang founder po yan si John Wesley. Late 1700. So, siya po, ang kanyang prayer kay Lord, sabi niya, Lord, use me. Gamitin mo ako, Lord. Yun po yung kanyang palaging prayer, gamitin mo ako, Lord, for your greater glory. At si John Wesley, nung panahon niya po, ay naipangaral ang salita ng Lord sa bawat, ano bang tawag doon? Bawat street, yan. Kumbaga dito sa atin sa Binangonan, nasa bayan-bayan po, ipinangangaral ni John Wesley. At ang maganda rito, si John Wesley, naging famous siya dahil po sa kingdom ni Lord, dahil sa presence ni Lord, sa pangangaral ng kanyang salita. At ito pong si John Wesley, nung pong namatay na siya, naging historic ang kanyang buhay, ang kanyang kwento ng kanyang pamilya. Kaya po itong bahay na to, wala ng tao, isa na siyang abandonado, pero tourist attraction at pinupuntahan po sa lugar nila pag may mga tour, especially sa mga nagba-Bible school. Ito pong mga batang to, meron silang tour, inilibot sila. Merong nakita itong batang to na 2 patches, doon sa around the corner ng bahay, ng kwarto sa sulok. Example, ito, corner to, di ba? Merong 2 patches dyan na tinanong niya, ano po yung dalawa na yun? Bilog na yun. Ngayon po sabi nung nagtutur sa kanila, yan yung niluluhuran niya ni John Wesley nang nabubuhay siya. Kumbaga prayer room. Sino dito may prayer room? No? Sana all, no? Ako po, gusto ko po yan. Prayer room. Kumbaga, nandun yung meditation mo kay Lord sa pagsiksa niya. Ito pong kanyang niluluhuran, sabi nun sa bata, dyan siya lumuluhod. And after po noon, tinawag na sila sa school bus. Pinababa na sila. Alis na sila. Ano yun po po, binilang nung tour guide, yung mga bata, kulang ng isa. Aalis na sana sila, nakistart na yung sakyan, kulang ng isa. Hinahanap ngayon ng tour guide, kulang ng isa. Babalik ako. Hinahanap niya sa CR, sa baba, sa loob. Naalala niya sa taas. Pinuntahan niya. Pag silip niya po sa kwarto, naandun yung batang yon nakaluhod dun sa may 2 patches. Grabe itong batang to, no? Tapos ang prayer niya, sabi niya pala kay Lord, Lord, do it again in me. Grabe, nakakilabot, no? Yung batang to, lumuhod siya ron, sabi niya, Lord, pwede bang gawin mo rin sa akin yung ginawa mo kay John Wesley? Do it again in me. With all conviction. Lord, do it again in me. After po, nung tinawag na siya, uwi na tayo. Ginagawa mo dyan. Alam po ba, yung batang yon walang iba kundi si Billy Graham. Kung isi-search po si Billy Graham, sa mga hindi pa nakakilala, siya po ay, isa po siyang pastor na during his time, alam niyo po ba, worldwide po ang kanyang ministry. Pag nagsasalita po siya sa pulpit, millions, thousands around the world, nakatutok po sa kanya. Ang uso pa po ng araw, crusade. Pag sinabing krusada, sasabihin lang may gawain sa Binangonan, pupunta lahat doon. Ganun po ang pangangaral ng araw. At thousands souls accept Jesus every time he preach. Alam po ba, kung si-search niyo po yon, si Billy Graham, isa po siya sa pinakatinitingala ng mga pastors. Kahit po dito sa modern day situation po natin. Dito po sa ating kapanahonan, si Billy Graham, siya po yung
isa sa pinakamatinding ginamit ni Lord. Sino pong gusto mong magamit ka rin na matindi kay Lord? Ako po yung lagi kong cry out kay Lord, Lord, pwede bang sa panahon namin, gamitin mo rin po ang iyong lingkod. Ito po yung aking laging prayer kay Lord, do it again in me. Pwede bang sabay-sabay natin banggitin, Lord, do it again in me. Sino pong gusto mong gamitin ka ni Lord? Ano man pong ginagawa mo, magamit kang matindi dyan ni Lord. Magkakaiba po tayo ng katatayuan, pero diyan ka gagamitin ni Lord ng matindi. Amen po? Amen. Kaya po, huwag kang matakot kapag ka may gusto pong padaanan sa inyo si Lord. Pero pag may gusto pong paggawa sa inyo si Lord, huwag po kayong matatakot. Kaya po, huwag po natin i-underestimate ang kapangyarihan ng panalangin. Sa loob po ng isang araw, magkaroon po tayo ng quality time kay Lord. Sabi po kasi may 4 na katotohanan patungkol po sa panalangin. Una po, the priority of prayer. Dapat po non-negotiable every time we come into prayer. Napakalaga po ng prayer, priority po natin. Bago natin simulan ng isang araw, Lord, samahan niyo po ako sa maghapon to. Gabayan niyo po ako, Lord. Lord, do it again in me, Lord. Gawa ka po ng bagay na kung saan magsashine ka sa buhay namin. Ang sabi po ng Mark 1:35, si Jesus po pinapakita dyan sa verse na yan, na si Lord gumigising ng umaga, nananalangin sa bundok. Priority niya po ang prayer. Even siya ay God, sabi po rito, very early in the morning, it was still dark. Jesus got up, left the house, and went up the solitary place where He prayed. So, si Lord, priority po ang prayer. Kaya po tayo, isa po sa kailangan natin pamuhay, yung pong panalangin, maging priority pa natin. Bago po natin gawin ang isang bagay, bago natin desisyonan ng isang bagay, dapat po, panalangin na muna. Because, ano man pong nangyayari sa buhay natin, resulta po yan ng ating paglapit sa Panginoon. Resulta po yan ng ating lalim ng relasyon po sa ating Panginoon. Pangalawa po, the petition of prayer. Kaya po yung Lord's Prayer in Matthew chapter 6, verse 9 to 13, nabanggit na po natin before yon, Our Father who art in heaven, kabisado po natin yan. Pero dyan po sa panalangin na yan, naandyan po yung pagiging specific natin sa panalangin. Kaya ako po, pag nagpipray ka kay Lord, sabihin niyo na po kay Lord, wag po kayo maya. Kung ikaw ay may kasalanan kay Lord, aminin mo lang po. Ikaw at si Lord na yan, wala naman nakakarinig sa'yo, i-open mo na po kay Lord. Nananalangin ka po ng kagalingan, ano po dyan, saan masakit sa'yo? Yan. Baka mabanggit mo na, Lord, pagalingin niyo po ang sakit ko. Ano bang sakit mo, anak? Be specific. Ano pong pinapanalangin pa natin kay Lord? Tama? Lord, patawarin po yung kasalanan ko. Ano doon, anak? Tama? Lahat po yun, Lord. Ano nga doon, anak? So, specific para po makita ni Lord na kung ano ba talaga yung nilalapit mo sa Kanya. Tama? Ano man pong pinapanalangin mo, Lord? Good future. Ano bang klaseng bahay gusto mo, anak? Ilang stair ba yan, di ba? Ilang bang, as po may nagpipray, Lord, 4 na palapag. Yan po yung prayer ka, Lord. Binigay sa Kanya yung 4 lang, yung may lapag. Yan. Sabi mo kasi, 4 palapag eh. Nakakita po ako sa Baguio noon, yung 4th floor siya. Ano lang pala, pundasyon lang yung 3, yung 4 yung bahay niya. So, napakalaga, be specific. Sabi mo sa tabi mo, be specific. Yes. Kung ano talaga ang panalangin mo kanya. Yes. Kaya po, isa po yan sa dapat natin tandaan. Pangatlo po, the purpose of prayer. The purpose of prayer is about seeking and dependency on God. Yun po yung ultimate reason why we pray. Para alam ni Lord kung sa Kanya ka naka-address. Ano po yung right address natin? Our Father. At ang dulo, ano po yan? In the mighty name of Jesus. Tamang address. Maririnig po nung nasa taas yung pagtamang address. Baka naman mabanggit sa pangalan ni Pastor. Nako, hanggang kisame lang yun. Hindi maririnig ni Lord ang ating prayer. Kaya po, napakalaga po, yung purpose niyan ay para makita ni Lord na nagtitiwala po tayo sa Kanya. Acts chapter 12, verse 1 to 9, ito naman po yung pang-4 natin. Yung key text po niyan. The power of prayer change everything in an instant.
Kung titignan po natin itong Acts chapter 12, verse 1 to 19, ang kwento po niyan, after na po ni Jesus mamatay physically, alam niyo po ba, inuusig na sila dyan. Isa-isa na silang hinuhuli at pinapapatay. Kung babasahin po natin yung buong mga naandyan sa verse na yan, in Acts chapter 12, verse 1 to 19, it is a story of Peter, kasi po hinuli na po ang isa sa mga disciple dyan, na pinapatay na rin. Si Peter, isa po siya sa hinuli rin, dahil ang ginawa nila after Jesus' death, yung gospel patuloy na na-spread. Patuloy na naipangaral ang salita ni Lord. Kaya po hindi pumapayag ang Roman government na manatiling maging famous yung pangalang Jesus. Yung Christianity humahawa na. Alam po ginawa nila, si Pedro hinuli. At si Pedro ay ikinulong. But the good thing is this, yung pong mga other believers of Christ nananalangin. Yan po yung context niya na kinukwento ko na lang po para makita natin kung gaano ka-powerful ang prayer. Nananalangin po ang mga lingkod ni Lord, pero yung prayer na akala nilang prayer lang, meron palang ginagawa sila. Yung akala nilang panalangin, na andun na pala yung pag-answer ni Lord sa kanilang panalangin. Basahin ko lang po na mabilis. Acts chapter 12 verse 1, sabi diyan, ng mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Verse 2, pinapugutan niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago, na kapatid ni Juan. Verse 3, at nang makita niyang ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ay kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay ng walang pampalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ay ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat at tig-4 na kawal. Grabe, no? So, hindi lang siya basta kinulong, talagang over pa sa bantay. Ang sabi po dyan, verse 5, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantalang ang iglesia naman ay taimtim na nananalangin. Ano po yung iglesia na yun? Tayo po yun. Yung pong people of God, tayo po ang iglesia ni Lord. In English, Church of our Lord. Next verse po, ang sabi dyan, na natin yung next verse. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa kanyang pagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap at pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayang kinabukasan. Yung tanikala, yun po yung ano yan, yung parang posas. Pero yung posas na yan, yung pong malaking ano yan. Hindi po basta-basta ang posas yan. So, imposibleng makawala at ang matindi po dyan, may bantay pa. Alam po ba itong sumunod na verse? Sabi po dyan sa verse 7, tignan po natin, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel. Ulitin ko lang po yung verse 6, nananalangin ng iglesia ng Lord. Taimtim. So, alam po ba, ang panalangin ng mga anak ni Lord or ng simbahan na taimtim ay makapangyarihan. Kaya po yung ating prayer meeting every Thursday, isa pong gawain nyo na kung saan ibinababad natin sa panalangin yung bawat po isa sa atin. Especially may mga petitions in prayer. Amen po? Diyan po natin pinapanalangin ng bansang Pilipinas at higit sa lahat yung personal prayer po natin. Tingnan po natin kung gaano ka-powerful ang prayer. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon na nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. So, through prayer, God moves. God works. Every time we pray, is the moment na inaalaw mo si Lord gumalaw sa'yo. Meron ka bang pinagpipray ngayon kay Lord? Yung talagang Lord, yung marugdog na panalangin, na alam mo, si Lord ang kayang sumagot. Sabi po dyan ng sumunod na verse, sabi po ng verse 8, magbihis ka, magsuot ka ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel,
magbalabal ka at sumunod sa akin. Verse 9, sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayarang iyon. Akala niya'y nananaginip lang siya. Pansinin po ito, may mga prayer ko kay Lord na pag sinagot ni Lord, akala mo nananaginip ka ba? Sino pong naranasan yan? Yes. Yung dating pangarap mo magkaroon ng sasakyan, tapos yung dinadrive mo na, Lord, panaginip lang to Pakigising nga ako, Lord, baka, huwag mo na may babangga. Lord, papatunayan ko kung talagang totoo hindi. Babangga ko lang saglit. Wag. So, isa pong mga patunay, may panalangin sinasagot si Lord na parang panaginip. Tama po. In fact, inyong lingkod po, every time I preach the Word of God, dito po sa pulpit na to, feeling ko nananaginip ako Feeling ko, Lord, kung panaginip lang to, okay naman, huwag mo na akong isingin, Lord. Tama po, ganun po ang prayer, tama? Kaya po, ang panalangin natin, huwag po nating sasawaan. Huwag po tayong titigil. Sapagkat hindi mo alam, one of these days, pinapamuhay mo na lang. Yung dating iniiyak mo kay Lord, financial breakthrough, Lord. Ikaw na po yung namimigay ng financial. Ikaw na po ay katuwang. Pastor, ano ba kailangan dyan sa sanctuary? Pwedeng makatulong naman. Ang dami ko kasing pera, Pastor. Kaya, so, sarap ng ganun problema. Bakit? Yung problema mo ngayon, dinudulog mo kay Lord. Like po, one day, yan na po ay yung pinapamuhay. Kaya po, huwag po kayo magsasawa sa panalangin. Kagaya ni Pedro, bukod sa iglesia, naniniwala ko nananalangin din si Pedro. Ano kayo makakawala dito? Pero ito pong nangyayari sa kanyang sagot ni Lord, parang panaginip. Akala niya nananaginip siya. Tingnan po natin yung next verse. Ang sabi po dyan, nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. At nakarating sila sa pintuang bakal ng labasan. Papunta sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Sino po dito ang harap-harapang pinapakita sa iyo ni Lord? Isa-isang kinakalagan ni Lord. Binibigay sa iyo ni Lord, ina-unlock ni Lord yung mga susi ng iyong mga dating pinalalangin. Ito pong ginagawa ko ng ilingkod, matagal ko rin pong prayer ito. Almost 10 years. Matagal ko pong pinalalangin na Lord, magamit mo ako sa glory mo. Tinitingnan ko po yung ating child dedication. Sa biyaya po ni Lord, meron po tayong child dedication. Pangalawa na po. Pangalawang ko na po, pagkakataon na magdededicate ng bata. At yung ating pong certificate ng child dedication, nakalagay po ron, Christ in yung binanganan, Outreach Church. Nalala niyo po, prayer lang natin yan? Na itong simbahan na to, mission church siya, pero sana maging outreach. Pag sinabing outreach, ganap na siyang simbahan. Hindi na siya kolorum. Hindi na siya pwedeng sabihin na ano lang yan. Naggagawa-gawain lang sila dyan. Hindi po. Isa na po siyang selyado na recognize na isang simbahan nila. So, tinitignan ko po, Lord, thank you po. We declare. Dineclare na ni Bishop. At nakalagay po sa ating certificate pa po ng dedication, nakalagay doon, Pastor Edwin. Sabi ko, Lord, thank you po. Declaration lang namin yan, pero unti-unti mo nang ginagawa. At para siyang panaginip. Yan. Sino pong gusto mong managinip? Matulog lang. Yan. Gusto mong managinip. Pero yung experience na parang nananaginip, yun po yung mga answered prayer nila. Kaya po lahat ng panalangin natin, ibigay mo kay Lord. Ipagkatiwala natin kay Lord. At alam niyo po ba, one of these days, sasabihin mo na lang, Lord, parang panaginip talaga. Lord, ang sarap ng feeling. Sabi po dyan sa next verse, isa po itong magandang verse na ito, sa mga sumunod po. Verse 11. Diyan. Verse 11. Noong natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya ngayon, natiyak ko, totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ng kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes. Yan po si Herodes, yan po yung nagpapakain ng mga Kristiyano sa mga leon. Ginagawa pong katatawanan ng mga anak ni Lord. Ginawang circus yung lugar po ng kanilang lugar upang yung mga Kristiyano pagtawanan paglaro. Kaya po si Jesus, ayaw niya na si Pedro ay doon po maipakain sa leon or maranasan ng persecution. Sabi po dyan, verse 12,
nang mapag-isip-isip niya ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkatipon doon at nananalangin. Next verse po. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tignan kung sino yon. Verse 14, nakilala niya agad ang tinig ni Pedro. At sa laki ng tuwa, ay hindi niya nagawang buksan ang pinto at sa halip tumakbo siyang papasok sa at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. So sabi dito, verse 15, nahihibang ka ba? Yan. Nananalangin sila for freedom. Alam nilang nakakulong, imposibleng makalaya. Pero sabi rito, nahihibang ka ba? Sabi nila, ngunit iginit niyang naroon si Pedro, kaya't sinabi niya, baka naman anghel niya. Nakikita niyo po na kahit yung mga nananalangin, parang imposible na paniwalaan yung ginagawa ni Lord. Tama po? Yung pong ating binabanggit, even si pastor, pag nagde-declare po, parang hirap paniwalaan naman, tama? Ang hirap ba talaga yung pastor? Pero, si Lord mismo, mapapangyarihin nyo na kahit tayo, ang iglesia ni Lord, hirap maniwala. Sino po ditong magugulat ka na lang, double the number po tayo. Expand po ang simbahan ni Lord, ang sanctuary ni Lord. Air condition ang sanctuary ni Lord. Parang hirap paniwala, no? Parang posible naman. Pero pansinin niyo po, even yung mga anak ni Lord, hirap maniwala. Ganyan po siya tumugon sa panalangin natin. At ang sabi po ng next verse, tingnan po natin yung next verse. Samantalang patuloy na kumakatok si Pedro, nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro. At hindi sila makapaniwala. Verse 17, sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin niyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi pa niya, pagkatapos umalis at nagpunta sa ibang lugar. Kaya po, sa bawat isa po na naandito, may mga panalangin si Lord na parang imposible. Pero kay Lord po, kaya niyang gawin posible. Pwede bang palakpakan natin si Lord for His greater glory at inanayang po kayong tumayo sa presensya po ng ating pong Panginoon. Always remember that Christianity is not a role. It is a way of life. Kaya po tayo Kristiyano, hindi po para sumamba lang kay Lord. Kaya po tayo Kristiyano para para po masabing Kristyan ka lang, hindi po. Because Christianity is a life. Kagaya po ni Pedro, kung sakaling nakulong siya, pwede niya namang hindi na tanggapin ang panawagan ng Lord. Pwede niyang sabihin, ayaw na niya, pero si Lord ang ginawa niya po. Gumawa siya ng paraan para makalaya si Pedro. Nagpakilala po mismo si Jesus kay Pedro. At ganoon din po si Pedro na nasubok sa kahit anumang pong sitwasyon, hindi po nawalan ng pag-asa. Hindi po siya nawalan ng loob. Sa bawat isa po na nandito, napakalaga po na tayo po ay dapat magawa ang kalooban ni Lord. Iyon po yung gusto ni Lord na mangyari, na magliwanag po tayo sa buhay ng iba po pong mga tao. Maging patunay po tayo na ang mga panalangin natin ay isa pong maging ganap po at makita ng maraming tao na yung panalangin natin na parang imposible, makikita nila na posible pala. Because the Bible said in Matthew 5:16, in the same way let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Kaya po sa bawat isa na nandito na anak po ni Lord, ito po yung kailangan natin gawin. Ito po yung gagawin ni Lord sa buhay natin. Pagliliwanagin ka po niya. Pagliliwanagin ka po niya kung nasaan ka man niya ngayon ginagamit. Kung sa eskwelahan, sa bahay, sa tahanan, sa trabaho, kung saan man aspeto po ang iyong ginagawa ngayon, pagliliwanagin tayo ng Lord. Gagamitin ka po niya for His greater glory. Kaya
Kaya po, huwag po tayo magsasawang dumepende sa Kanya, manalangin, sabihin po sa Kanya ang mga bagay na nais natin banggitin, yung mga prayers natin na parang imposible, kagaya po ni Pedro, kagaya po ng iglesia ng Lord na nananalangin kay Peter na makalaya, tinugunan po ng Panginoon. Hindi ko po alam ang sitwasyon niyo po sa bawat isa sa atin dito, ano po yung stronghold kung bakit nahihirapan kang magtiwala kay Lord. Hindi ko po alam yung mga panalangin mo na sa tingin mo po imposible, pero God encourage you this morning na idulog mo po sa Kanya. Sabi mo po sa Panginoon ngayon yung mga bagay na to, yung pong mga petitions and prayer, naririnig ka po niya sa mga oras na to. Kung nananalangin ka ng kagalingan, kayang gawing posible ni Lord ang imposible. Kayang gawin ni Lord ang mga bagay para magpakilala sa sayo. Para mas makilala mo pa siya, maibahagi natin sa ibang tao ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po, let us humble ourselves before God. Make prayer becomes our priority. Because every time we pray, we acknowledge God. Every time we pray, we surrender to God. And every time we pray, we give God opportunity to work on what we pray for. Binibigyan mo ng pagkakataon si Lord na gumalaw, kumilos sa ating pong mga pinapalaya. Kaya po, Panginoon, salamat po sa umagang to. Salamat po, Panginoon, that prayer makes the difference, O God. Marami pong kayang gawin ng panalangin, Lord, higit sa kaya namin gawin. Marami pong kayang gawin ng panalangin, higit pa, Lord, sa kaya namin, Lord, na, Lord, isipin, O God. Lord, alam namin, kaya mong papangyarihin ang mga bagay na to. Pero it's more than that, O God. The moment we pray, alay niyo po ang puso namin. The moment we pray, wag lang po kami lalapit sa iyo dahil sa kailangan namin, Lord. Lalapit kami sa iyo dahil, Lord, it is part of our honoring to you, O God. It is part of worshiping your name, O God. Glorifying your name, O God. Kaya po, salamat po sa iyong mga anak na nandito, O God. Salamat po, Lord. Lord, lahat po kami nagpapakumbaba. Lord, we humble ourselves before you, Lord. Lord, lahat po kami nandito nagtitiwala, O God, na lahat ng aming idinudulog sa iyo, Lord, sa mga oras na ito, may ginagawa ka na po, Panginoon. Kinikilusan mo na, Panginoon. Hindi po namin kaya, Lord, sa sarili namin, pero Lord, doon po, sa divine intervention mo, Lord, doon po nagkakaroon ng milagro, Panginoon. Because before, Lord, it happened in a physical, nangyayari po muna in spiritual. Kaya nga po, Lord, in spiritual realm, ipakipaglaban mo po kami, Panginoon. Lord, kung ang pamilya namin hindi pa buo na naglilingkod sa iyo, Lord, amin po sila pinakipaglaban sa panalangin, O God. Lord, alisin niyo po ang bara upang hindi sila makakilala sa iyo, Lord. Alisin niyo po ang bara para hindi sila makalapit sa iyo, Lord. Lord, yung mga broken na relationship, Lord, ipinakikipaglaban namin in the Spirit, O God. Lord, dalangin namin, Lord, na lahat po, Panginoon, ng members of our family magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Hindi po kami magsasawang manalangin, Lord, sapagkat, Lord, ang panalangin ng matuwid ay naririnig mo, God. Ang panalangin na pinagkakaisahan, Lord, dinudulog mo, Panginoon. Lord, dinidinig mo, Panginoon. Kaya po, Lord, ito po yung aming dinudulog, Lord. Hear us in heaven, O God. Dinggin mo po ang iyong mga anak. Lord, salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. Lord, gawin namin buhay ang panalangin. May nakakita o wala, O God. Makita namin sa buhay namin that prayer is the only hope, O God. Prayer is the only way, O God. Para po ma-display ang glory mo. Para po makakilos kami. Kaya po sa bawat isa na nandito, acknowledge God's presence this morning. Acknowledge His power. Acknowledge His divine plan. Acknowledge na wala pong ibang kayang gawin ng tao maliban po sa pagsama ng Panginoon. Lord, thank you so much for this morning.
We humble ourselves before you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayon pong umagang to'y panalangin mo sa Lord. Yung bagay na hinihingi mo sa Kanya. Kung personal ito, idulog mo kay Lord. Kung kagalingan ito, idulog mo po sa Panginoon ngayong umagang to. Naririnig ka po niya. Nakikita niya po ang iyong puso na sumasamba sa Kanya. Sige po, kausapin mo si Lord. Take time para po makalapit sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Allow God to minister to your heart. Sige po, kausapin mo po siya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa umagang to, ating pong sambahin ng Lord. Lord, tunay na mabuti ka, Panginoon. Tunay na hindi ka nagbabago, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan, magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ang magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan, magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita.
Salamat po, Ama, sa umagang to. We give you back all the glory, honor, praises. In the mighty name of Jesus, I pray.